Sa liblib na bahagi ng baryo San Isidro, may isang palaisdaang matagal nang kilala ng mga taga roon. Hindi dahil sa laki nito, kundi dahil sa katahimikan at kakaibang kulay ng tubig nito. Pagmamay-ari ito ng isang matandang lalaki na si Mang Artim, isang kilalang tahimik ngunit misteryosong mamamayan sa kanilang lugar. Araw-araw, madaling araw pa lamang ay naroon na si Mang Artim sa kanyang palaisdaan. Suot ang kanyang kupas na sombrero at bitbit ang kanyang lumang sako. Binabaybay niya ang makitid na daan patungo sa palaisdaan. Malamig pa ang simoy ng hangin at ang mga kuliglig ay tila kasabay niyang gumigising. Wala namang kakaiba kung titingnan mo ang palaisdaan sa unang tingin. May mga tilapia, hito at bangus na karaniwang alaga ng mga magsasaka sa kanilang lugar. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, may isang bahagi sa palaisdaan na kailan may hindi pinupuntahan ni Mang Artim kahit gaano pa kababa ang tubig, ang malalim na gitna ng palaisdaan. May mga tsismis ang matatanda. Ayon sa kanila, minsan daw ay may batang nahulog roon habang nanghuhuli ng palaka. Hindi na raw ito natagpuan. May ilan ding nagsasabing tuwing 12 ng gabi, may liwanag na tila bughaw na lumilitaw mula sa gitna ng palaisdaan. Ngunit dahil walang matibay na ebidensya, nanatili lamang itong bahagi ng kwentuhan tuwing inuman o lamayan. Ngunit para kay Mang Artim, ang palaisdaang iyon ay sagrado. Hindi niya basta-basta pinapalinis, hindi niya hinuhuli lahat ng isda. At higit sa lahat, may isang natatanging isda siyang pinakakaingatan. Isang isda na may gintong kaliskis. Taong 1989 nang una niya itong makita. Isang hating gabi, matapos siyang pagalitan ng kanyang asawa dahil sa pagsusugal, nagpunta siya sa palaisdaan upang magpalamig ng ulo. Sa kanyang pagtingin sa gitna ng tubig, laking gulat niya nang may tila lumulutang na gintong liwanag sa ilalim ng tubig. Akala niya ay para lamang ng flashlight o refleksyon ng buwan. Ngunit nang kanyang silipin, may isang napakalaking isda na may makintab na kaliskis at mata na tila nakatingin sa kanyang kaluluwa. Mula noon, hindi na niya ito muling hinuli, hindi dahil sa takot, kundi sa hiwagang bumalot sa kanya. Ang isdang yon, ang dahilan kung bakit hindi nauubos ang isda ko rito, kahit hindi ako nagpapakain araw-araw. Madalas niyang bulong sa sarili. Dumaan ang mga taon. Tumanda si Mang Artim. Wala siyang anak, wala na ring asawa. Sa paglipas ng panahon, siya na lamang ang naiwang tagabantay ng palaisdaang iyon. Ngunit kahit gaano siya katanda, hindi niya pa rin pinapabayaan ang palaisdaan. May araw na umuulan ng malakas, bumabagyo o may baha, naroon pa rin siya, pinapatay ang mga lampara tuwing gabi. Tila pinoprotektahan ng isang lihim na tanging siya lamang ang tunay na nakaalam. Hanggang sa isang araw ng tag-araw, dumating ang isang grupo ng mga kabataan mula sa lungsod. Mga anak ng mga balikbayan, naghahanap ng adventure. Isa sa kanila ay si Marco, isang mapagmatyag at palabirong binatilyo. Napadaan sila sa baryo at narinig ang tungkol sa palaisdaan ni Mang Artim. Luma na raw yan, bro. Pero may kwento. May gintong isda raw sa gitna. Wika ng isang kaibigan. Gintong isda? Baka palaka lang yon na kinakalawang. Biro ni Marco. Sa isip ni Marco, isang magandang content ito para sa kanyang YouTube vlog. Gabi pa lamang, plano na nila kung paano makakalusot sa bakod at makakakuha ng video. Ang hindi nila alam, bawal pumasok doon sa gabi, lalo na sa kalagitnaan ng kabilugan ng buwan, na siya mismong gabi ng kanilang planong paglusot. Habang natutulog si Mang Artim, isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok sa kanyang bintana. Napabalikwas siya sa kama. Kinuha niya agad ang kanyang lampara at ang isang maliit na kahon na may lamang mutya ng tubig, isang bato na may bughaw na liwanag. Hindi pa ako handa, ngunit baka ito na ang simula, bulong niya. Sa gabi ring iyon, habang papalapit sina Marco
at ang kanyang mga kaibigan sa gilid ng palaisdaan, hindi nila alam na isang matandang engkanto na matagal nang nagbabantay sa isdang iyon ang nagising na muli. At sa gitna ng katahimikan, biglang nagbago ang hangin. Nagkulay asul ang gitna ng palaisdaan. At mula sa kailaliman, bumuka ang tubig. Tila may muling babangon. Hindi pa man nakakahakbang sa mismong gilid ng palaisdaan sina Marco at ang tatlo niyang kaibigan na sina Vince, Ella at Renz. Naramdaman na nila ang kakaibang lamig sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang buntong hininga at ang mga talahib sa paligid ay sumasayaw ng hindi ayon sa direksyon ng ihip. Tahimik ang gabi, ngunit tila may mga matang nakamasid sa bawat galaw nila. Nakakakilabot naman dito, pabulong ni Ella habang hawak ang kanyang flashlight. Huwag kang matakot, konting content lang to, tapos alis din tayo agad. Sagot ni Marco, sabay ngiti sa camera na nakamount sa kanyang dibdib. May GoPro siya na naka-live record sa kanyang vlog channel. Bro, baka mahuli tayo ng matanda, babala ni Vince. Di sorry. Kung totoo ngang may gintong isda, baka dito na tayo yayaman, sagot ni Marco habang nagbibiro. Habang papalapit sila sa gilid ng palaisdaan, napansin nila ang kakaibang liwanag sa gitna ng tubig. Bahagyang bughaw, kumikislap, at tila humihinga. Para bang may isang nilalang na nasa ilalim ng tubig na sinusundan ang bawat hakbang nila. Naglagay si Renz ng isang stick sa tubig. Uy, parang may humila, sigaw niya. Guni-guni mo lang yan. Tara na, shoot na tayo. Sabay bukas ni Marco ng ilaw ng kamera at nagsimulang magsalita. Magandang gabi mga ka-vlogs. Nandito tayo ngayon sa palaisdaan ng isang misteryosong matanda na sinasabing may ginintuang isda sa gitna. At ngayon, susubukan nating silipin ang sekreto. Ngunit bago pa man niya matapos ang intro, biglang bumigat ang hangin. Para bang may dumaan na aninong hindi nila makita, ngunit ramdam ng kanilang laman. Ano yon? Tanong ni Ella. Biglang kumulog kahit walang ulap. At sa isang iglap, nagliwanag ang gitna ng palaisdaan. At mula rito ay umangat ang tubig na para bang may bumangong dambuhalang nilalang sa ilalim. Tumakbo ang apat sa takot, pero na-corner sila ng matandang nakasuot ng itim na balabal, si Mang Artim. Hindi kayo dapat naririto, matalimang boses ng matanda. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa galit at sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang lumang baston na may ukit ng ahas. Pasensya na po Mang Artim, nagbibiro lang po kami, content lang po para sa vlog, paliwanag ni Marco habang nanginginig. Hindi agad nagsalita si Mang Artim. Tinitigan niya ang kamera at saka marahang tinuro ito ng kanyang baston. Kung nais niyong mabuhay at hindi mabura sa mundong ito, burahin niyo ang video ngayon na. Agad na pinatay ni Marco ang GoPro at inalis ang memory card. Nang iniabot niya ito kay Mang Artim, biglang napunit ito ng matanda gamit lang ang kanyang mga daliri. Walang kahit anong effort, tila papel lamang ang memory card. Tahimik ang paligid. Bakit po bawal dito? Tanong ni Vince habang nanginginig pa rin. Tahimik na umupo si Mang Artim sa isang upuang kahoy sa gilid ng palaisdaan. Humugot siya ng malalim na buntong hininga, saka nagumpisang magsalita. Hindi ito ordinaryong palaisdaan. Ang gitna ng tubig na yan ay may tagong mundo. Isang daigdig na matagal nang nilimot ng panahon. Noong ako'y bata pa, muntik nang mawala ang buong baryo nang subukang hulihin ng aking ama ang gintong isda. Anong nangyari? Bulong ni Ella. Ang buong baryo ay nalunod, pero hindi sa tubig, kundi sa dilim. Lahat ng ilaw, lahat ng apoy, pati araw, nawala. Isang linggo ng kadiliman. Walang sigaw ang maririnig, kundi ang bulong ng mga nilalang sa ilalim ng tubig. Nais nilang bumalik.
Nais nilang sakupin muli ang ibabaw. Nanahimik ang mga kabataan. Pero bakit hindi na lang po patuyuin ang palaisdaan? Tanong ni Renz. Dahil hindi yan basta palaisdaan, iyan ay lagusan. Isa yang pinto papunta sa lumang daigdig ng diwata at engkanto. At ang gintong isda, siya ang bantay, ang tagapigil, ang piniling nilalang na isinusumpa ng panahon upang manatili sa pagitan ng dalawang mundo. Napalunok si Marco. Sa buong buhay niya bilang vlogger na mahilig sa misteryo, ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na panganib. Pero, paano po kayo naging tagabantay? Tanong ni Ella. Dahan-dahang itinaas ni Mang Artim ang kaliwang manggas ng kanyang barong. Ipinakita niya ang kanyang balat, kulay pilak at may mga ukit na sinaunang simbolo. Dahil ako ang huling sinumpa ng diwata upang bantayan ang lugar na ito. At habang ako'y nabubuhay, hindi dapat malaman ng mundo ang tunay na anyo ng palaisdaan. Muling lumakas ang hangin. Ang gitna ng palaisdaan ay muling lumamig at naging payapa. Ngunit bago pa man umalis ang mga kabataan, muling nagsalita si Mang Artim. Bumalik kayo. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. May dahilan kung bakit dinala kayo rito ng kapalaran. At bago pa sila makatanong muli, naglaho sa hangin si Mang Artim. Iniwan silang tatlo sa gilid ng palaisdaan, nanlalamig, takot, at may isang katanungang hindi nila alam kung gusto ba nilang malaman ang kasagutan. Sino nga ba talaga si Mang Artim? Pagkauwi ng 4 na kabataan mula sa palaisdaan, hindi pa rin mawala sa kanilang isipan ang mga nangyari. Lalo na kay Marco, na tila ba may iniwang bakas ang engkwentro nila kay Mang Artim sa kanyang diwa. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kanilang tinutuluyang bahay bakasyunan. Malayo ang tingin, nakatitig sa walang aninong gabi. Hawak niya ang kanyang cellphone na may ilang naisalbang video bago pa man pinahinto ni Mang Artim ang kanilang vlog. Wala roon ang video ng liwanag sa gitna ng palaisdaan o ang mismong pagsulpot ni Mang Artim. Pero may isang kakaibang clip. Ang mukha ni Marco habang siya'y nagsasalita sa kamera. At sa likuran niya, may aninong hugis isda na tila may mga mata. At sa sandaling iyon, pumikit ang anino at ngumiti. Napakapit si Marco sa kanyang dibdib. Para bang may puwersang malamig na dumapo sa kanyang katawan. At nang muling dumilat, nasa harapan na niya ang isang babaeng misteryoso sa panaginip. Isang kagubatang basang-basa sa hamog ang kanyang nilakaran. Tahimik, walang hayop, walang ihip ng hangin. Sa gitna ng kakahuyan, may isang malinaw na lawa at sa gitna nito, may babaeng may mahabang buhok na kulay pilak, nakasuot ng kasuotang gawa sa mga halamang parang gumagalaw. Ang mga mata nito ay asul, tila tubig na walang hanggan. Marco, tawag ng babae. Ang boses nito'y parang alon, malamig, mahinhin, at nakakapanginig ng kalamnan. Sino ka? Ako ang dating tagapagbantay. Ako ang itinulak pabalik sa ilalim nang akalain ng tao na sapat na ang katotohanan sa kanilang mga mata. Ngunit ang palaisdaan, hindi lamang para sa pagkain, ito'y selyadong lihim. At ngayon gumising ka, dumarating na ang oras. Anong oras? Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot ang babae. Pagkus, itinaas niya ang kanyang kamay. Sa palad niya may isang gintong kaliskis at mula rito ay sumambulat ang liwanag. Napasigaw siya. Pawis na pawis. Nanginginig. Katabi niya si Vince na agad na bumangon. Bro, anong nangyari? Nanaginip ako. May babae, may lawa, may kaliskis na ginto. Nagkatinginan sila. Pumasok si Ella at si Renz na parehas din na panaginipan ang parehong babae. Parehong lugar, parehong tinig, parehong liwanag. Ano to? Kolektibong pangarap? Tanong ni Ella. Hindi, ito'y babala. Mahinang sagot ni Renz.
habang hawak ang kanyang batok. Hindi tayo basta nakapasok lang doon, pinili tayo. Samantala, si Mang Artim ay nakaupo sa harap ng isang altar sa loob ng kanyang bahay. Sa altar na ito ay may mga lumang anting-anting, lumang larawan ng matiwata at isang pirasong botelya na may lamang asul na tubig. Gumagalaw na ang tabing, ang selyo ay kumikirot, bulong niya. Kinuha niya ang isang matandang libro na nakatago sa ilalim ng altar. Nakaukit dito ang mga salitang Aklat ng Diwatang Nalimot. Binuklat niya ang isang pahina kung saan nakaguhit ang gintong isda, ngunit sa totoo'y hindi ito ordinaryong isda. Isa itong nilalang na tagapagselyo ng mga lagusan. Nakasulat sa sinaunang baybayin. Kapag ang apat na mata ng liwanag ay magtagpo sa tubig ng kaluluwa, magigising ang bantay at magbubukas ang pintuan ng lumang daigdig. Apoy, hangin, tubig, lupa. Bulong niya habang sinusundan ng daliri ang apat na simbolo sa pahina. At sila ang apat. Nagpasya ang apat na kabataan na muling balikan si Mang Artim. Hindi na ito dahil sa vlog o content, kundi dahil sa takot at pananabik na maintindihan ang mga panaginip nila. Pagdating nila sa bahay ng matanda, hindi na sila pinigilan ni Mang Artim. Sa halip, pinapasok sila. Alam ko nang babalik kayo, anya. Anong ibig sabihin ng mga panaginip namin? Sino yung babae? Tanong agad ni Marco. Siya ang tagapangalaga bago ko, isang diwata na isinumpa at ginawang bantay. Siya ang isdang ginto. At ang nakita nyo sa panaginip ay ang kanyang huling babala. Gumigising na ang mga nilalang sa ilalim. At kayo ang susi. Susi? Saan? Tanong ni Ella. Susi sa pagitan ng mga mundo. Ang bawat isa sa inyo ay may kargang elemento, bunga ng inyong pinagmulan. Isa sa inyo ang may lakas ng apoy, isa ang hangin, isa ang lupa, at isa ang tubig. Hindi aksidente ang lahat. Nagtahimik ang apat. Ngunit bakit kami? Hindi naman kami taga rito, tanong ni Vince. Dahil kayo ang mga apo ng apat na tagapagbantay noon. Pinili kayong bumalik ng tadhana. At habang lumalakas ang buwan, mas lumalapit ang pagbukas ng lagusan. Tumayo si Mang Artim at binuksan ang isang lumang aparador. Mula roon, kumuha siya ng apat na anting-anting. Bawat isa ay may kakaibang kulay at hugis. Asahan ninyo mga bata, may darating. Hindi lang mga nilalang mula sa ilalim, kundi pati mga aninong uhaw sa paghihiganti. At kailangang handa kayo. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay ni Mang Artim habang isa-isa niyang iniaabot sa apat na kabataan ang mga anting-anting. Bawat isa ay may kakaibang enerhiya. Hindi ito basta ordinaryong alahas. Sa sandaling madikit ito sa balat, tila sumasalin ang isang sinaunang kapangyarihan mula sa bato papunta sa kalamnan. Kay Marco, iniabot ni Mang Artim ang anting-anting na hugis apoy. Mapula ito, parang laging nag-aalab. Sa iyo ang apoy, mula sa dugo ng iyong ninunong si Aling Daya, isang babaylang tagapagsindi ng sagradong apoy ng mga diwata. Kay Ella, iniabot niya ang anting-anting na kulay bughaw, hugis patak ng tubig. Sa iyo ang tubig, apo ka ni Mang Isko, ang mangingisdang nakakita sa diwata ng lawa. Sa kanya nagmula ang mutyang nagtataglay ng kapangyarihang panlinis ng kaluluwa. Kay Renz, iniabot ang anting-anting na berde, hugis dahon. Sa iyo ang lupa. Apo ka ni Lola Tandang, ang albularyang galing sa bundok ng Ifugao na kayang makipag-usap sa mga kaluluwa ng lupa at punong kahoy. At kay Vince, iniabot ang huling anting-anting, isang puting bato, may ukit na paikot na tila hangin. Sa iyo ang hangin. Apo ka ni Lolo Agno, ang matandang ermitanyo na pinaniniwala ang kayang marinig ang bulong ng hangin mula sa kabilang mundo. Lalong tumindi ang katahimikan. Ang apat ay tila nakaramdam ng paghugot ng init, lamig, bigat at gaan.
Para bang gumalaw ang buong paligid nang dumampi sa kanilang palad ang mga anting-anting. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marco habang hawak-hawak ang kanya. Ang bawat isa sa inyo ay tagapagmana ng isang sinaunang tungkulin. Ang 4 na elemento ay kailangan upang panatilihing selyado ang lagusan sa ilalim ng palaisdaan. Ngunit ngayon, ang selyo ay humihina at may nilalang sa kailaliman na gustong bumalik. Nilalang. Hindi lang basta isda. Sa gabi, sa gitna ng palaisdaan, habang natutulog na ang buong baryo, ang gitna ng palaisdaan ay tahimik pero buhay. Muling bumuka ang tubig, lumutang sa ibabaw ang malalaking bula, at mula sa kailaliman, isang nilalang ang dahan-dahang umaakyat. Isa itong anino na may mata. Walang katawan, puro usok, ngunit may hugis ng taong may buntot ng isda. Ang kanyang mga mata ay walang puti, puro itim, at sa gitna ng kanyang noo, may gintong mata na tila nakakakita sa mga kaluluwa. Oras na. Matapos ang 100 taon, ako naman. Kung ang isda ang bantay, ako ang tagawasak. Nang siya'y huminga, ang mga isda sa paligid ay nagsitigil gumalaw at ang tubig ay nagsimulang mamuo sa itim. Nang bumalik sa bahay si Marco, napansin niya agad ang pagbabago sa paligid. Ang mga tao sa baryo ay tila matamlay. Ang ilog na dinadaluyan mula sa palaisdaan ay kulay abo at ang mga bangus at tilapia ay nagsisilitaw sa ibabaw, tila hirap sa paghinga. "Bro, may mali talaga," sabi ni Vince. "Yung mga hayop sa paligid, natatakot, parang may paparating na masama." Nagdesisyon silang 4 na bumalik kay Mang Artim, dala ang kanilang mga anting-anting. Ngunit pagdating nila sa bahay ng matanda, wala na ito. Bukas ang pinto, nakakalat ang mga libro. Sa mesa, may iniwang sulat kamay. Kung binabasa niyo ito, ibig sabihin ay sinimulan na ng nilalang ang paghina ng selyo. Hindi ko kayo masasamahan. Kinuha na ako ng mga tagabantay ng diwata upang panandali ang pigilin ang pagbuka ng lagusan. Kayo ang magpapatuloy. Ang mga anting-anting ay susi at kayo ang huling bantay. Napayuko si Ella habang binabasa ang liham. Anong ibig sabihin nito? Tayo na lang ang natira? Tumango si Marco. Sa kabila ng takot, tumayo siya ng tuwid. Kung tayo ang pinili, wala tayong karapatang tumanggi. Kailangan nating tapusin ang sinimulan ni Mang Artim. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, nagtungo silang 4 sa gilid ng palaisdaan. Bitbit ang mga anting-anting. Nakatayo sila sa 4 na sulok ng tubig. Bigla, nanginig ang lupa. Ang tubig ay lumutang pataas at sa gitna, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, ang anino mula sa kailaliman. "Ikaw ang bagong bantay?" tanong nito kay Marco. "Hindi ako ang bantay. Kami ang 4 at hindi kami matatakot sa iyo." Sumigaw ang nilalang at lumutang sa ere, ngunit sabay-sabay na nagliwanag ang mga anting-anting. Apoy, tubig, hangin, lupa. Umingay ang paligid, umikot ang hangin, kumidlat, umalon ang tubig. At sa unang pagkakataon matapos ang 100 taon, muling nagsimula ang laban para sa lagusan. Ang gabi ay nilamon ng makapal na ulap. Sa tapat ng palaisdaan, lumutang ang itim na nilalang mula sa kailaliman, isang anyong tao na may buntot ng isda, at sa noo nito'y ang gintong mata na bumubulusok ng malamig na liwanag. Ang paligid ay nilukuban ng biglaang lamig, ang klase ng lamig na pumapasok sa kalamnan at nilalamo ng sigla ng kaluluwa. Sa 4 na sulok ng palaisdaan, nakatayo sina Marco, Ella, Vince at Renz. Hawak ang kanilang mga anting-anting na ngayon ay kumikislap, tila tinatawag ang lakas mula sa kailaliman ng lupa at kalangitan. "Nararamdaman mo ba, Marco?" bulong ng nilalang. "Ang apoy mo ay hindi pa buo. Ang loob mo,
may takot pa rin. Ngunit tumindig si Marco. Pinisil ang anting-anting sa kanyang palad at marahang tumitig sa nilalang. Ang takot ko ang dahilan kung bakit hindi ako uurong. Isang sigaw ang bumalot sa paligid. Isang uri ng tinig na parang libu-libong kaluluwa ang tumatangis mula sa ilalim ng palaisdaan. Sabay-sabay na kumulo ang tubig, umangat ang mga aninong hugis tao at dahan-dahang umahon ang 5 nilalang na tulad ng nauna, itim, usok at may nakalilis na buntot ng isda. Mga alagad ng katiyakan, mulong ni Mang Artim sa kanyang isipan habang nasa loob ng isang diwatang panaginip, nakagapos, pinipigilan ng sinaunang kapangyarihan. Hindi pa kayo handa, ngunit wala nang atrasan. Si Vince, ang tagapagdala ng hangin, ay biglang nilapitan ng isang nilalang. Tumalon ito sa ere, mabilis na parang kidlat. Ngunit sa pagtaas ng kamay ni Vince, ang anting-anting niya ay lumutang at nagbukas ng pabilog na puyo ng hangin. Pinatalsik ang nilalang at bumulusok pabalik sa tubig. Walang lakas ang pananakot sa akin, sigaw ni Vince. Kay Renz, ang tagapagmana ng lupa, tumama ang isa sa mga aninong nilalang at pinilit siyang patirapin sa lupa. Pero sa kanyang pagpikit, ang anting-anting ay nagsanib sa lupa at biglang umusbong ang mga ugat ng punong kahoy na tumusok sa katawan ng kalaban. Tumili ito, natunaw at naging alikabok. Samantala si Ella, na may kapangyarihan ng tubig, ay lumapit sa gilid ng palaisdaan. Hinampas siya ng isa sa mga nilalang, ngunit sa kanyang paghawak sa tubig, ito'y naging daluyong at tinalukboban ang kalaban. Sa isang iglap, nilamon ng tubig ang nilalang, isinara ang paligid nito at ginawang kulungang likido. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Marco ang kinakaharap ng pinuno ng mga nilalang, ang may gintong mata sa noo. Mabilis ito, parang usok. Umatake ito ng bugso ng itim na enerhiya. Inilagan ni Marco, pero tinamaan ang kanyang braso. Sumigaw siya, napaluhod. Nasunog ang bahagi ng kanyang damit at nagmarka ng itim na ukit sa kanyang balat. Hindi ka sapat, isang sunog lang, durog ka na. Ang tagapagsindi ng apoy ay isa lang sa alamat, isang alamat na malapit ng mamatay. Ngunit bago siya tuluyang lapain ng nilalang, sumigaw si Ella. Itinaas niya ang kanyang anting-anting at sabay sa sigaw ni Vince at Renz, pinagsanib ng 3 ang kanilang kapangyarihan. Hangin, tubig, lupa. 3 enerhiya ang tumama sa nilalang at pinatalsik ito sa ere. Ngunit sa kabila ng lakas ng pagsanib, hindi ito sapat upang talunin siya. Tumawa ang nilalang. Bata pa ang inyong kapangyarihan. Hindi sapat. Ngunit sige, bibigyan ko kayo ng isang gabi. Isang gabi bago magbukas ang lagusan. Isang gabi bago kukunin ang katawan ng bantay. At palitan ito ng akin. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang isang mahiwagang portal. Itim at umiikot, tila alon sa hangin. Pumasok siya roon kasama ang 3 pa niyang natitirang alagad. Bumalik sa katahimikan ng paligid. Habang hinihilot ni Ella ang sugatang si Marco, nakatitig si Renz sa gitna ng palaisdaan, kung saan humupa ang liwanag at muling naging payapa ang tubig. Hindi natin kayang talunin siya ng tayo lang, bulong ni Vince. Tumango si Marco. Kailangan nating mahanap ang nilalang sa panaginip, ang diwatang ginto. Siya lang ang makapagtuturo sa atin kung paano isasara muli ang lagusan. Paano natin siya matatagpuan? Tanong ni Ella. Biglang lumitaw ang isang itim na ibon sa isang sanga sa itaas. May hawak itong maliit na piraso ng papel. Kinabahan sila. Kinuha ni Marco ang papel at binasa. Hanapin ninyo ang bukal sa ilalim ng lumang balete. Doon tinapon ang puso ng diwata at doon magbubukas ang daan pabalik sa kanya. Nagkatinginan silang 4. Ang balete nasa kabilang bahagi ng gubat lampas sa sakop ng baryo.
Minsan na raw may nawawalang bata roon. At ayon sa alamat, walang bumabalik mula sa loob ng baleteng iyon. Pero wala na silang ibang pagpipilian. Sa sumunod na araw, tutungo sila sa pusod ng gubat, sa lilim ng puno, upang hanapin ang puso ng diwata at ang lihim na paraan para isara ang lagusan bago pa man tuluyang lumaya ang nilalang ng dilim. Bago pa sumikat ang araw, nakahanda na sina Marco, Ella, Renz at Vince sa kanilang paglalakbay patungo sa lugar ng lumang balete. Ang puno na, ayon sa sulat mula sa mahiwagang ibon, ay nagtatago sa puso ng diwata. Sa sandaling iyon, nagising na rin sa kanila ang mas malalim na layunin. Ang hindi lang basta protektahan ang mundo, kundi alamin ang katotohanang bumabalot sa kanilang mga pinagmulan. "Handa na ba talaga tayo?" tanong ni Ella habang hawak ang kanyang anting-anting na hugis patak ng tubig. "Wala na tayong babalikan kung hindi," sagot ni Marco. Bagamat dama sa boses niya ang tapang, hindi rin niya maikubli ang kabang nararamdaman. Mula sa palaisdaan ay binagtas nila ang makitid na landas papasok sa hubad. Wala pa ring liwanag ng araw. Ang mga sanga ng punong kahoy ay parang mga daliring sumasara sa langit. Ang liwanag ng umaga ay hindi makapasok. Tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon. Wala ni isang insekto. Para bang ang kahubatan ay humihinga ng mabigat. "Dito ba talaga ang balete?" tanong ni Vince. Tumango si Renz. "May naririnig akong bulong. Galing sa ilalim ng lupa." Nagkatinginan ng tatlo. Ang anting-anting ni Renz ay bahagyang umiinit. Palatandaan na may kakaibang enerhiya sa paligid. Pagdating nila sa hitna ng kahubatan, natagpuan nila ang isang napakalaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay nakalabas sa lupa, parang gumagapang na galamay. Ang katawan nito ay matanda na, bako-bako, itim, at puno ng mga ukit na tila baybayin, ngunit hindi nila mabasa. Sa gitna ng punong iyon, may hiwa na hugis puso. Tila isinara, ngunit nanatiling bukas ang sugat ng isang nilalang. "Ano to?" tanong ni Ella. Lumapit at inilapit ang kanyang kamay sa hiwa ng balete. Biglang tumigil ang oras. Sa iglap ng kanilang paglapit, ang paligid ay naging asul. Parang nasa ilalim ng tubig, pero hindi sila nalulunod. Nakatayo sila sa gitna ng parang, at sa harapan nila ay isang babae, ang diwatang ginto. Matangkad siya, mahaba ang pilak na buhok, at sa kanyang likod ay mga pakpak na yari sa sinag ng buwan. Sa kanyang dibdib may butas, walang puso. "Mga apo ng apat, salamat at dumating kayo." "Diwata," bulong ni Marco. "Ang puso ko ay tinanggal upang hindi magising ang lagusan. Ngunit ngayon, gising na siya, at ang aking puso ay ang kandado. Kayo ang susi." "Nasaan po ang puso ninyo?" tanong ni Renz. "Isinara ito sa ilalim ng balete, sa isang nilalang na tagapangalaga. Ngunit bago ninyo ito makuha, kailangang patunayan ninyo ang inyong pagiging karapat-dapat. Dahil ang maghawak ng puso ko ay hindi lamang magtataglay ng kapangyarihan, kundi magiging bantay ng panahon." Sa isang iglap, nahiwalay ang apat sa kanya-kanyang mundo. Si Marco ay napunta sa isang lugar na puno ng apoy. Nasa gitna siya ng isang lumiliyab na bundok, at mula sa ulap ay bumagsak ang nilalang na nilabanan nila. "Kung hindi mo matanggap ang galit mo, ikaw ay magiging abo." Kailangan niyang daanin ang apoy, hindi upang labanan ito, kundi yakapin ang kanyang damdamin. Nang maalala niya ang galit sa pagkamatay ng kanyang ama na nalunod sa dagat, natutunan niyang kontrolin ang apoy. Si Ella ay inilubog sa ilalim ng ilog na walang hanggan. Umiikot ito, parang whirlpool. Dito niya nakita ang mga alaala ng kanyang lola na nalunod. Natutunan niyang ang tubig ay hindi lang basta agos. Ito'y alaala ng mga lumipas. At sa pagtanggap niya sa lungkot at takot, siya'y inangat ng tubig.
Si Vince ay nilipad ng hangin sa gitna ng bagyong hindi niya makita. Naging bingi siya, walang makita, walang marinig, hanggang sa tinanggap niyang ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi pagkakataon upang marinig ang sarili. Doon muling bumukas ang kanyang pandinig at narinig niya ang bulong ng hangin, bantay ng daan. Si Renz napadpad sa gitna ng isang bulubundukin na unti-unting gumuho. Ang mga anino ng kanyang pamilya ay sinasaktan ng mga halimaw, ngunit wala siyang magawa hanggang sa lumuhod siya at hinawakan ng lupa. "Tulungan ninyo ako," bulong niya. At narinig niya ang mga ugat ng mga puno. "Tayo ang iyong lakas, hindi ka nag-iisa." Mula roon, umusbong ang mga halaman at tinabunan ang mga halimaw. Sa pagbabalik nila sa balete, lahat sila'y nagliwanag ang anting-anting. At mula sa gitna ng puno, lumitaw ang isang pusong yari sa kristal, nagsusumigaw ng liwanag. Hawak ito ni Marco, ngunit nang hipuin niya ito, ang liwanag ay napunta sa kanilang apat. Kayong apat na ngayon, ang maghahatid ng puso sa lagusan. Kayo na ang tagapagsara, ngunit tandaan ninyong ang dilim ay may sariling plano. Bumalik sa dati ang paligid, ngunit ngayon may dala na silang liwanag ng diwata at sa susunod na gabi, kailangang harapin nila ang huling pagsubok, ang pagbubukas ng lagusan at ang pagbabalik ng halimaw. Muling bumalik ang apat sa gilid ng palaisdaan sa sumunod na gabi, ang huling gabi bago ang sinasabi ng diwata na pagbubukas ng lagusan. Bitbit nila ang pusong kristal na ngayon ay hawak ni Marco, nakabalot sa telang may sinaunang ukit. Sa bawat hakbang papalapit sa gitna ng palaisdaan, ang paligid ay tila nababalot ng pangambang hindi nila maipaliwanag. Tahimik ang baryo. Wala ni isang ilaw. Maging ang mga alitap-tap na dating naglalaro sa paligid ay nawala. Wala ring huni ng kuliglig. Para bang pati ang kalikasan ay naghihintay ng isang masamang mangyayari. Si Marco, bagamat determinado, ay patuloy na sinusubukan pigilan ang pagkatakot. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay nagiinit. Si Ella, mahigpit ang hawak sa lalagyan ng tubig mula sa balete, habang pinapadama sa sarili ang kapayapaang itinuro ng diwata. Si Renz, nakalapat ang kamay sa lupa, pinakikinggan ang pintig ng kalikasan. At si Vince, nakamasid sa hangin, naghahanap ng senyales mula sa mga ulap. Paglapit nila sa gitna, biglang nanginginig ang tubig sa palaisdaan. Mula sa kailaliman, sumambulat ang usok at liwanag na itim. Uminit ang paligid, sabay bumuka ang gitna ng palaisdaan. Parang may pumuputok na bulkan sa ilalim ng tubig. Pero imbes na laba, ito'y itim na liwanag. "Dumating na siya," bulong ni Renz. Mula sa gitna ng palaisdaan, muling lumutang ang nilalang na may gintong mata sa kanyang noo. Kasama niya ngayon ang 7 nilalang. Higit na mas malalaki, mas malupit, at ang ilan sa kanila ay may hugis, hayop na may mukha ng tao. Ang tubig ay biglang tumigil. Ang hangin ay nanahimik. Mula sa ulap ay bumagsak ang itim na ulan. Sa wakas, ang puso ng diwata ay nasa harapan ko na. Sabay ngiti ng nilalang. Tumindig si Marco. Inilabas ang pusong kristal. "Hindi mo ito makukuha, hindi habang buhay pa kami." Napangisi ang nilalang. "Akala mo ba kayo ang unang pinili? Kayo ang huli. At sa inyong apat, isa sa inyo ang may dugo ng kadiliman. Isa sa inyo ang tunay kong kasangkot." Biglang umilaw ang anting-anting ni Vince. Hindi puti gaya ng dati, kundi itim. Namutla si Vince. Hindi. Anong nangyayari sa akin?" Biglang lumutang ang kanyang katawan at mula sa kanyang likod ay lumabas ang itim na anino ng diwata.
isang sirenang may mapupulang mata. Siya ang tagapamana ng isa sa mga naunang nagtraidor sa mga diwata. Ang kanyang lahi ang unang nagtangkang buksan ang lagusan upang pagharian ng daigdig. Hindi ko alam, sigaw ni Vince. Ngunit bago pa siya makain ng dilim, lumapit si Marco at itinulak siya palayo. Walang pipili sa kadiliman maliban kung susuko tayo. Hindi mo kasalanan ang pinagmulan mo, Vince. Tumulo ang luha ni Vince. Ayokong maging bahagi nila. Sabay sumabog ang liwanag mula sa puso ng diwata. Ang kristal na hawak ni Marco ay lumutang at lumawak ang liwanag, tumama sa mga anino sa paligid. Napasigaw ang nilalang at tila napaso ang kanyang katawan. Hindi pa tapos, sigaw nito. Sa isang iglap, hinila niya si Vince at sabay silang nawala sa gitna ng lagusan. Naiwan sina Marco, Ella at Renz, tahimik, gulat at nangangatal. Si Vince, dinala niya, bulong ni Ella. Tumango si Marco, bagamat baka sa kanyang mata ang galit. Kailangan natin siyang iligtas. Hindi siya ang kalaban, isa siya sa atin. Muling bumukas ang langit at isang liwanag mula sa buwan ang tumama sa palaisdaan. Sa loob ng tubig, unti-unting lumilitaw ang hagdan pababa sa kailaliman. Ito ang pintuan patungo sa lumang daigdig, ang kinaroroonan ng nawawalang si Vince, ng diwata ginto, at ng katapusan o kaligtasan ng kanilang mundo. Isa na lang ang natitirang paraan, bulong ni Renz. Tumindig si Marco, buo ang loob. Pababain natin ang liwanag sa kailaliman at ibalik si Vince. Kasama siya sa laban. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw ang hagdan ng liwanag sa gitna ng palaisdaan. Para itong gawa sa kristal at tubig, nangingintab at gumagalaw, tila nag-aanyayang bumaba. Sina Marco, Ella at Renz ay walang segundong sinayang. Bitbit ang kanilang mga anting-anting at ang natitirang lakas ng loob, bumaba sila sa lagusan ng kailaliman. Habang bumababa, ang paligid ay nagbabago. Ang mundo ay tila baligtad. May langit sa ilalim, may mga punong tumutubo pababa, at ang hangin ay may dalang mga bulong ng kaluluwang matagal nang nawala. Ang anting-anting ni Renz ay naglalabas ng berdeng liwanag sa lupaing nilalakaran nila. Ang kay Ella ay naglalabas ng ulap at ulan. Si Marco, hawak pa rin ang puso ng diwata, ay ramdam na ramdam ang init sa kanyang dibdib, parang sasabog sa anumang sandali. Maya-maya, narating nila ang isang lugar na tila sinaunang lungsod sa ilalim ng lupa. Mga sirang templo, madilim na ilog, at mga dambuhalang estatwa ng mga diwata ang nakatayo. Pero may bitak, parang pinasok ng poot at kasinungalingan. Sa gitna ng lungsod, naroon si Vince, nakaluhod at hawak ng itim na tanikala. Sa kanyang paligid ay ang nilalang na may gintong mata sa noo, ngunit ngayon ay may katawan na ng tao, katawan ni Vince. Ang nilalang ay tuluyan ng lumipat sa katawan ni Vince at ginamit ang kaunting kadiliman sa kanyang dugo upang mabuo ang anyo sa mundong ibabaw. Huli na kayo! Nasa akin na ang katawan ng tagapagmana at ang puso ng diwata. Ako ang dapat humawak. Nagsimulang manginig ang buong lungsod. Mula sa likod ng nilalang, bumukas ang isang dambuhalang pintuan, ang tunay na lagusan. Sa loob nito ay walang anuman kundi kumukulong dilim, at sa kailaliman ay may nakaambang hukbo ng mga nilalang ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nagising si Vince. Sa loob ng kanyang isipan, naroon pa rin siya, nakatali pero mulat. At sa kanyang harapan, nakita niya ang espiritu ng diwatang ginto. Vince, wala kang kasalanan. Ngunit sa pagpili mo, ikaw ang magpapasya kung alin ang mangingibabaw, liwanag o dilim. Nagsimula nang magliwanag ang kanyang katawan mula sa loob. Ang kanyang anting-anting na dating naging itim ay unti-unting bumalik sa puti. Mula roon, tumalsik palabas ang nilalang. Hindi! Sigaw ng halimaw habang iniluwa ng katawan ni Vince.
Bumalik sa anyo ng anino ang nilalang, ngunit mahina na ito. Pinag-isa ni na Marco, Ella, Renz at Vince ang kanilang mga anting-anting. Apoy, tubig, lupa, hangin. Sa gitna nila, lumutang ang puso ng diwata. At doon, itinulak ni Marco ang puso sa nilalang. Hindi ito para sa iyo. Ang puso ng diwata ay ginawa mula sa mga alaala, sakripisyo at pagmamahal ng mga tunay na tagapangalaga. At hindi mo kailanman mauunawaan yon. Pagpasok ng puso sa katawan ng nilalang, ito'y sumigaw sa sakit. Isa-isang nalusaw ang mga aninong kalaban at ang lagusan sa likuran ay nagsimulang magsara. Ang buong lungsod ay nagsimulang gumuho, tanda ng pagsasara ng daan ng dilim. Mula sa liwanag, lumitaw ang diwatang ginto, buo na ang anyo, buhay at may mata ng kapayapaan. Nilapitan niya ang apat at inilagay sa kanilang mga anting-anting ang kanyang basbas. Ang apat na tagapagmana, ang bagong bantay ng hangganan. Pagmulat ng kanilang mga mata, nasa ibabaw na silang muli. Nasa gilid ng palaisdaan, sumisikat na ang araw. Ang palaisdaan ay malinaw na muli. Ang mga isda ay lumalangoy. Ang mga ibon ay bumalik. Ang hangin ay sariwa. Ang baryo ay muling nabuhay. Akala ko, panaginip lang lahat, bulong ni Ella. Hindi ito panaginip. Ito ang simula ng isang tungkulin, sagot ni Renz. Lumapit si Vince, nakangiti, hawak ang anting-anting na ngayoy puting kristal. Salamat, kung hindi dahil sa inyo. Umiling si Marco. Tayo ang apat, walang iwanan. Tayo ang bantay. Mula noon, naging tahimik ang baryo. Ang palaisdaan ay muling naging payapa, ngunit ang apat ay nanatiling nagbabantay. Tuwing gabi, sa liwanag ng buwan, may apat na aninong nakatayo sa gilid ng tubig. Tahimik, pero handa. Dahil sa ilalim ng tubig, sa kailaliman ng mundo, laging may nag-aabang. At habang may nagbabantay, hindi kailanman magwawagi ang kadiliman. Wakas.